ka na, kung walang pangulo na katulad ni PBBM, magpapatuloy ang lahat ng mga korapsyon na ito sa flood control projects hanggang sa mga susunod pa na mga taon. Kung wala tayong pangulo na Bongbong Marcos, mga kaibigan, magpapatuloy ang bilyong-bilyong korapsyon hanggang sa susunod na mga salinlahi ng ating mga kaapu-apuhan. Kaya magpasalamat tayo at meron tayong Pangulong Bongbong Marcos na in-expose ito, mga kaibigan. At mga kaibigan, hindi na sila makakakuha ng mga kontrata sa gobyerno dahil nakaban sila ngayon. Habang sila ay iniimbestigahan, totally nakaban sila, mga kaibigan, dahil nakita ang kanilang napakaraming mga kontrata. Dahil sa dami ng kanilang kontrata, hindi na nila maayos ang kanilang trabaho. Make sense, mga kaibigan? So ngayon, ang ganda ng ginagawa ng Pangulo natin, ban na sila. Hindi na sila pwedeng kumuha ng mga proyekto sa gobyerno. Pasalamat tayo sa ating Pangulo. Dahil sa ating Pangulong BBM ay mawawakasan ang dekada-dekada na pangungulimbat at korupsyon dito sa mga flood control projects. Pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng Pangulo na tunay na lumalaban sa korupsyon. Nakakatawang isipin, mga kaibigan, na kung sino pa yung Pangulo na hindi nangako na lalabanan ng korupsyon. Wala siyang ganyang pinangako nalalabanan ng korupsyon pero siya pa ang gumawa na nilabanan ang korupsyon. Samantalang yung Pangulo dati na nagsabi na 3 to 6 months lalabanan natin, tatanggalin natin, wawakasan natin ang korupsyon. Yung Pangulo na nagsabi na 3 to 6 months, wawakasan niya ang korupsyon. Anong nangyari? Hindi niya nawakasan, tinolerate pa niya ang korupsyon. Formally. Yung pagpasa ng pondo ng PhilHealth sa PSDBM na siya mismo ang nagutos. Di ba? Yung mga bilyones na binili ng mga laptop sa DepEd, hindi man lang niya yan pinaimbestigahan na kita mo bilyong-bilyong pera ibinili ng mga laptop para sa mga teachers. Ang binili, mga kaibigan, low spec na, super mahal pa, overpricing, at hindi nagkaroon ng tig-iisang laptop ang ating mga teachers dahil overpriced, kaunti lang ang nabili. Hindi man lang pinaimbestigahan niya ni Digong. At napakarami pa, mga korupsyon, mga kaibigan, hindi man lang pinaimbestigahan ni Digong. Bakit? Maybe, ayaw niyang madrag ang kanyang administrasyon sa ganitong gulo. Ayaw niya sigurong makita ng tao na, oy, may mga korupsyon dyan sa mo. Ayaw niya. Kaya ang ginawa niya, Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, nag-iimbestiga noon. Ang Blue Ribbon Committee, ang Senado, sina Gordon, nag-iimbestiga noon sa Parmali. Anong ginawa ni Digong? Naglabas ng memorandum na hindi pwedeng pilitin na papuntahin ang kanyang mga cabinet members sa Senado. At sinabi niya sa memorandum na hindi niya papayagan ang kanyang mga kabinete na umattend sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yan ang memorandum na inilabas ni Duterte sa kanyang panahon. Pinigilan niya. Kaya anong sabi ni Manny Pacquiao? Sabi ni Manny Pacquiao, Mr. President, bakit po kayo nagagalit? Huwag po kayo magalit dahil hindi naman kayo ang iniimbestigahan namin dito. Hindi naman kayo ang pinupunterian namin dito, kundi yung mga sangkot dito. Ano pang sabi ni Manny Pacquiao? Dapat nga, di ba, Mr. President, matuwa kayo dahil aming iniimbestigahan ito para rin ito sa pondo, sa buwis ng taong bayan. Tama doon si Manny Pacquiao, mga kaibigan, di ba? Pero hindi po naggalit si Duterte. Galit na galit siya sa mga senador at sabi niya, hindi niya papupuntahin ang kanyang mga cabinet members dahil ayaw niya na imbestigahan ng cabinet members niya tungkol sa mga korupsyon. Dahil pinagtatanggol niya ito at kanyang tinotolerate
ang mga korupsyon sa kanyang administrasyon. Yan ang tunay na nangyari sa panahon ni Duterte. Samantala ngayon sa panahon ni PBBM, talagang ang ating Pangulo pa ang naglalabas ng issue na ito at siya mismo ang nagsabi na kailangan ito imbestigahan. Yan ang ating Pangulo. Ang Pangulo na tunay na nagmamahal sa bayan at tunay na may malasakit sa buwis ng taong bayan. Hindi tayo niloloko, kundi tayo ay pinagtatanggol mula sa mga mapang-api na mga tao, na mga mayayaman, may mga construction firm na ang ginagawa ay kinukulimbat ang ating mga pera at ang buwis ng bayan. Yan ang ating Pangulo, the best president ever in the best administration ever in the history of the Philippines. Mga kaibigan, naungusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang administrasyon ng kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. Kung ang Pangulo natin noon, Ferdinand Marcos Sr. ay lumaban sa korupsyon, iba itong anak, iba itong si PBBM. Dahil talagang ang paglaban ngayon sa korupsyon ni PBBM ay grabe mga kaibigan. The fact na kahit maapektuhan pa ang kanyang gobyerno, wala siyang pakialam mga kaibigan. Kahit na mapasama pa ang imahe ng kanyang administrasyon, wala siyang pakialam. Basta ang gusto niya, kailangan managot ang mga salarin at managot ang mga may sala, ang mga korap. Wala siyang pakialam kahit ang galing niya. Ang lahat ng mga yan, basta mapabuti ang mga mamamayang Pilipino dahil naniniwala ang ating Pangulo ng kanyang mandato ay ang mga mamamayang Pilipino ang kanyang boss at ang mga mamamayang Pilipino ay dapat niyang ipagtanggol sa lahat ng mga tao na gustong mangurap sa gobyerno. Dahil naniniwala ang Pangulo natin na kapag nawala ang korupsyon ay mas magiging maayos at madadala niya tayo tungo sa isang bagong Pilipinas. Diyan ang Pangulo natin, the best president ever, the best president in the world. Wala nang makakapantay pa, di ba? Agree ba kayo sa akin? Agree. Okay, agree sila. Yan ang totoo, no? So, okay. So, ito pa mga kaibigan. Ayan na nga, billions in Davao, yet flat streets pa rin. Despite getting the biggest slice of the national budget for public works in 2017. Davao's flood control and infrastructure projects remain unfinished. Yan, so paulit-ulit na mga contractors na pinukonsinti despite their lack of capacity and history of delays, no? So delayed, incomplete, at dangerous pa, no? In Barangay Malugay and Budiang, residents suffer from dust accidents and destroyed roads 8 months past the original deadlines. Dito papasok ang tanong, flood control ba talaga o fund control lang para sa pamilya, no? So, yan mga kaibigan, no? Kaya po, during the time, ito po si Senator Sonny Trillanes ay nagsampa ng kasong plunder, no? Ito, plunder case filed by Trillanes. Former Senator Trillanes filed a plunder complaint citing PCIJ's 2018 expose. His basis ay ang pattern of favoritism and billions and projects cornered by Ghost family firms. The firms couldn't even qualify for large projects without piggybacking on joint ventures. Latest, ito yung latest, no? 326 million flood control projects still useless. 5 new flood control projects in Davao del Sur were again awarded to Go firms. Pero ayon mismo sa lugar, binabaha pa rin hanggang ngayon. So, yan po mga kaibigan, no? So, eto po mga kaibigan, yung binabrand ni Bongo sa kanyang sarili na Mr. Malasakit, pero ang katotohanan, walang malasakit, no? From public service to public funds, mga kaibigan. Dahil kung talagang siya ay merong malasakit, mga kaibigan, dapat ay hindi ganito ang kanilang ginagawa sa pondo ng bayan. Diba? Yun po, mga kaibigan, ang katotohanan, no? So, sabi niya, naka-uniforme pa sa City Hall at naka-online.
City Hall daw ito. Hindi ito City Hall, ugok. Ugok ka ba? Yan. So, ano pa? Yan. So, ito pa guys, no? Eto, tingnan natin yung pattern na. Repeat pattern from the 30th year. CIJ's report, the new projects show that Bongo's network never stopped cashing in. Yan. So, mga kaibigan, no? Nandito talaga, no? Yung korupsyon, no? Mga kaibigan, yan. So, despite billions in flood control, Davao remains flooded. Yan. That is the simplest, more powerful contradiction. Yan. Kasi mga kaibigan, eto ang daming flood control, no, sa Davao. Pero hindi nawawala ang flood. Konting ulan, baha. Konting may bagyo, baha. So, saan po nilagay? Pati yung kini-question na 51 billion. Nasa ng 51 billion ni Pulong Duterte. Diba? Sabi ni JYNX, ate, anong oras ang trabaho? Nag-live ka, government worker ka ba? Hindi po. Hindi ako government worker. Hindi po ito pang City Hall. No? Baka ano lang, may ganitong kapareho, pero hindi po ito pang City Hall. No? Yan. Sabi nung isa, pang City Hall daw. No? Yan. So, ano pa? So, yan na. Binaba ang kalsada, nakinabang ng kontraktor, at ang kontraktor ay ang pamilya ni Senator Bongo. Yan. So, tingnan po natin yung resources natin. Yung ating sources, tingnan po natin. Ito, Billionaire News, Alfredo Builders. Ang totalo ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito exclusive agenda report ni Hannah. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfredo Builders and Supply. Ayon sa listahan mismo ni PBBM, ang Alfredo, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfredo sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfredo at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go.
Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Oh, di ba? Dali, ano nga natin yan? I-ano natin to, share natin. Tuloy ang kalkala ng resibo. Share natin to sa, sa ating Facebook. Share. Share natin sa Facebook natin, no? Yan. Share natin. Yan. Yan. Yan, share natin, no? Sa ating Facebook. Okay. So, kita nyo. Nakita nyo, guys. Okay. So, tingnan pa natin yung isa. Flood in Davao. Over 100 families flee homes due to flooding in Davao areas. Yan, tingnan natin to. Yan. Over 100 families flee homes due to flooding in Davao areas. Flooding caused by heavy rains has displaced families in Davao Occidental and Davao del Sur. In Davao Occidental, 98 families in